Maganda at masaganang buhay po sa inyong lahat. Naritong muli ang inyong matinik at ang Musikero Channel upang magbahagi ng kaalaman sa matematika. Sa pangunguna ng inyong abang lingkod, Sir Dan po, for short. Subalit bago po tayo magsimula, mag-subscribe po muna tayo sa ating pang-edukasyonal na channel, Matinik at ang Musikero. At kung nakapag-subscribe na po kayo, maaari na po nating simulan ang ating pag-aaral at manood ng aming video tutorial. Ang topic po natin ngayon sa session na ito ay ang tinatawag nating Arithmetic Progression, Pinoy version. Kung saan ang araling ito ay aming inihanda upang makatulong sa lahat ng mga grade 11 students na may STEM na strand, students sa kolehiyo, mga guro, letter reviewers, at gayon na din sa mga gustong pumasa ng kanilang engineering licensure examination. Para po sa panimula ng ating aralin, ako po ngayon ay magbibigay ng mga halimbawa ng sequence. Para po sa ating unang halimbawa, ito po ang sequence ng 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, and so on. Na kung ating papansinin na ang bawat makasunod na numero ay may difference na 2. Halimbawa, 16 minus 14 equals 2, 14 minus 12 equals 2, 12 minus 10 equals 2, 10 minus 8 equals 2, and 8 minus 6 equals 2, 6 minus 4 also equals to 2, and 4 minus 2 equals to 2. Sa makatuwid, meron tayong tinatawag na common difference. D is equal to 2. At ito naman ngayon ang ating pangalawang halimbawa. Ito ang sequence ng 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, and so on. Na kung ating uusisahin, ang bawat makasunod na numero ay may common difference na D equals 3. Para naman sa ating ikatlong halimbawa, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, and so on. Na kung obserbahin natin ay mayroong common difference na 5. D equals 5. At muli, isa pang halimbawa, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, and so on na may common difference na D equals 2. Mula sa unang halimbawa hanggang ikaapat na halimbawa na pawang may mga common difference, ang lahat ng mga halimbawang ito ay tinatawag nating arithmetic sequence o ito ang tinatawag nating arithmetic progression. Again, ang lahat ng mga halimbawang ito ay tinatawag nating arithmetic progression. Ano nga ba ang ibig sabihin ng arithmetic progression? An arithmetic progression, or AP, also called an arithmetic sequence. It is a sequence of numbers which differ from each other by a common difference. Halimbawa, 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40 hanggang 46. Bakit nga ba ang halimbawang ito ay isang halimbawa ng arithmetic progression? At ito po ang dahilan. 46 minus 40 equals 6. 40 minus 34 equals 6. 34 minus 28 equals 6. 28 minus 22 equals 6. 22 minus 16 also equals to 6. 16 minus 10 equals 6. At ang 10 minus 4 also equals to 6. At dahil pare-parehong 6 ang difference ng bawat magkasunod na numero sa ating sequence, ang ibig sabihin meron tayong tinatawag na common difference sa sequence na to. Ang common difference natin sa sequence na to is 6. Sa makatuwid, ang halimbawa natin ay isang halimbawa ng arithmetic progression.
na kung saan ang kabuuang bilang ng mga terms ng ating sequence is actually 8 terms. Meron tayong 8 terms sa ating halimbawang sequence. Ang first term ng ating sequence is 4. Tatawagin natin itong A sub 1. Ang 10 naman bilang second term ng ating sequence, tatawagin natin itong A sub 2 or second term. 16 naman ang ating third term or A sub 3. 22 as fourth term o ang A sub 4. 28 bilang A sub 5. 34 bilang pang-anim na term or A sub 6. 40 naman ang ating A sub 7. At ang ating pang-walong term or A sub 8 equals 46. At dahil kumpleto na ang ilustrasyon ng ating halimbawa, ngayon, ano-ano nga ba ang mga formula naman na ginagamit natin sa arithmetic progression? Magsimula muna tayo sa ating tinatawag na arithmetic sum formulas. Para sa unang formula ng arithmetic sum formulas, S sub n equals A sub 1 plus A sub 2 plus A sub 3 plus ... plus A sub n. Para sa pangalawang formula ng arithmetic sum, S sub n equals n over 2 to be multiplied by the bracket of 2a sub 1 plus d times n minus 1. Isa pang formula ng arithmetic sum, S sub n equals n over 2 times the bracket of a sub 1 plus a sub n. Para naman sa isa pang formula natin sa arithmetic progression, the formula for the nth term a sub n of an arithmetic sequence with a common difference d and a first term a sub 1 is given by this formula. A sub n equals a sub 1 plus the product of n minus 1 and d. Kung saan ang ibig sabihin ng n is number of terms. Ang d naman ang ating tinatawag na common difference. S sub n bilang ating sum of arithmetic progression at nth term. A sub n bilang nth term. At ang a sub 1 naman bilang first term. Gamit ang parehong halimbawa, susubukan natin ngayong hanapin ang S sub 8 at ang A sub 8. Kahit given na ang A sub 8, itatry pa rin natin hanapin ang A sub 8. Hanapin din natin ang S sub 8 na ang ibig sabihin, arithmetic sum hanggang ikawalong term. Tayo na muna magsimula sa paghahanap ng value ng arithmetic sum hanggang ikawalong term o ang tinatawag nating S sub 8. Gagamitin natin muna ang unang formula ng arithmetic sum. Ito ngayon ang unang formula ng ating arithmetic sum hanggang ikawalong term. S sub 8 equals A sub 1 plus A sub 2 plus A sub 3 hanggang A sub 8. So, substitution process lamang po ang ating gagawin dito. Dahil alam na natin ang value ng A sub 1, A sub 2 hanggang A sub 8. Meron silang kanya-kanyang value. After ng substitution process, ito na po ngayon ang ating equation. S sub 8 equals 4 plus 10 plus 16 plus 22 plus 28 plus 34 plus 40 plus 46. I-add lang po natin lahat ng mga terms. Madaling gamitin ang formula na to dahil kukunti lang ang bilang ng ating mga terms. Finally, ang sagot sa ating arithmetic sum or S sub 8 equals 200.
Para naman ngayon sa isa pa nating formula ng arithmetic sum or S sub 8. S sub 8 equals n over 2 times a sub 1 plus a sub n. By substitution process, ang magiging equation natin is S sub 8 equals 8 over 2 times 4 plus 46. At ang ating sagot, S sub 8 equals 200. Madaling gamitin ang formula na to kung given ang a sub 1 at ang a sub n. At alam naman natin dito kung gaano karami ang mga terms. At ito naman ngayon ang ating pangatlong formula. S sub 8 equals n over 2 times the bracket of 2a sub 1 plus the product of n minus 1 and d. After ng substitution process, ito na ngayon ang equation ng ating arithmetic sum. S sub 8 equals 8 over 2 times the bracket 2 times 4 plus the product of 8 minus 1 and 6. At ang ating sagot, S sub 8 equals 200. Kamukha lang ng sagot sa unang formula at pangalawang formula. Para naman mahanap natin ang value ng ating a sub 8, ito ngayon ang ating formula na gagamitin. A sub 8 equals a sub 1 plus n minus 1 times d. And then, by doing the substitution process, a sub 8 equals 4 plus 8 minus 1 times 6. Ito ngayon ang ating equation. Finally, ang value ng ating a sub 8 o ang pangwalong term ng ating sequence. A sub 8 equals 46. Wherein, kitang-kita naman talaga na ang a sub 8 is equal to 46. Kumbaga, ang computation na ginawa natin is parang pang-double checking lang. Subukan naman natin ngayong i-apply ang mga formula na napag-aralan natin sa pagsosolve ng isang problem. Katulad halimbawa ng ating problem solving number 1. An arithmetic sequence has a common difference equal to 10 and its sixth term is equal to 52. Find its fifth term. At syempre naman, bago natin tuluyang isolve ang problem, naririto muna ang ating mga given. Ang common difference natin sa problem na to is 10. D equals to 10. At ang ating pangalim na term is equal to 52. Ipinapahanap sa problem na to ang 15th term. Para sa solusyon ng problem, ito ngayon ang magiging diskarte natin para masolve ang problem na to. Paano natin hahanapin ang 15th term? Kailangan muna nating hanapin ang unang term ng sequence. Para masolve natin ang a sub 1, kailangan muna nating gawin ang prosesong ito. Substitute the following values of a sub 6 equals 52, n equals 6, at ang value ng common difference na 10 sa formula na a sub 6 equals a sub 1 plus the product of n minus 1 and d. At ito na ngayon ang ating equation right after ng substitution process. 52 equals a1 plus 6 minus 1 times 10. Na kapag sinimplify natin ang equation natin is magiging 52 equals a1 plus 5 times 10. And then, magiging 52 equals a1 plus 50. Hanggang sa mahanap natin ang value ng a sub 1 which is equal to 2. A sub 1 equals 52 minus 50 equals 2. Thus, the value of the first term of our sequence, a sub 1 equals 2. At dahil nasolve na natin ang a sub 1, madako naman tayo ngayon sa pagsosolve ng ating pang-15 term or a sub 15 ng ating sequence. At para magawa natin yon, substitute the following values. A sub 1 equals 2,
D equals 10 and N is equal to 15 to the formula A sub 15 equals A1 plus the product of N minus 1 and D. Na kung saan after ng substitution process, ito na ngayon ang magiging equation natin. A sub 15 equals 2 plus the product of 15 minus 1 and 10. At para masimplify naman ang ating equation, ito ngayon ang magiging format ng equation natin. A sub 15 equals 2 plus 14 times 10. At dahil tuloy-tuloy lang ang pagsisimplify, ang equation natin ngayon is A sub 15 equals 2 plus 140 na. Hanggang sa mahanap natin ang value ng A sub 15 which is equal to 142. Finally, ang ating sagot sa ating problem number 1. The value of the 15th term A sub 15 equals 142. Para naman sa ating problem solving number 2, find the sum of the first 50 even positive integers. At syempre, para masolve ang problem, naririto muna ang ating mga given. Sigurado ang n natin is equal to 50 dahil sa problem pa lang, find the sum of the first 50 even positive integers. Dahil puro mga even numbers ang given natin, sigurado ang common difference is 2. At ano nga ba ang first term? Sigurado lang ang A sub 1 natin is 2 dahil nagsisimula ang mga even positive integers sa 2. Again, ulitin natin ang ating mga given. N is 50. A sub 1 is 2. Common difference D equals 2. At ngayon, para naman sa ating solution process, ano nga ba ang value ng S sub 50? Para masolve natin yon, gagamitin natin ang ating formula na S sub n equals n over 2 times the bracket of 2a sub 1 plus the product of n minus 1 and d, na kung saan ang ibig sabihin ng S sub n is S sub 50 dahil ang arithmetic sum na hinahanap natin is S sub 50. By doing the substitution process, ito na ngayon ang magiging equation natin. S sub 50 equals 50 over 2 times 2 times 2 plus the product of 50 minus 1 and 2. Na kung saan kapag sinimplify natin ang equation na to, ito ngayon ang magiging kaantungan ng equation natin. S sub 50 equals 25 times 4 plus 49 times 2. And then, para sa patuloy na pagsisimplify ng equation, ang equation natin ay magiging S sub 50 equals 25 times 4 plus 98. Hanggang sa mahanap na natin ang value ng ating arithmetic sum, S sub 50. Finally, we have S sub 50 equals 25 times 102, which is also equals to 2,550. Thus, the arithmetic sum S sub 50 is equal to 2,550. At muli, ito po ang inyong matinik at ang musikero channel na nagsasabing maraming salamat po sa inyong pagtangkilik at panonood sa aming mga videos. Maraming salamat po. God is good, God is great, all the time. God bless us all.